Buhay ba ang Diyos? Papurit pa sa salamat siya, Ama. Sa umagang ito, salamat, Ama, na pinahintulutan mo maging facilitator ako sa tanghaling ito. Ama, sa ganang aking sarili, wala po akong talino. Wala akong kakayanan. Subalit siya ganang iyo. Ang lahat, Ama, ay kaya mong ibigay. Bigyan mo po ako, Ama, ng tapang, katatagan, na para sa bawat araw ay mapaglingkuran kita ng lubusan. Ama, buong kababaan po akong sumusuko sa iyo, mula ulo hanggang talampakan. Ikaw po ang mangunat maghari, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa liwanag ng buntong na anak, at sa pangalan ng tao mong kinalugdan. Amen. Isang magandang tanghali sa magang ito. Bago ko po pasimulan ang pagpapacilitator ko, bigyan muna po natin na isang magbigay pasasalamat sa biyayang natanggap niya sa araw na ito ang ating kapatid na may birthday na si Esteban. Sulit. Salamat po mga minamahal kong alagad. Buhay po ba ang Diyos? Ako po ay walang hanggang papasalamat na ibinigay sa akin ng ating amang buhay sapagkat binigyan niya ako na muling isang taon na ligtas sa anumang pagsubok at anumang pasanin sa buhay ay aking kinaya sapagkat alam kong kasama ko ang Diyos sa buhay ko. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nagmamahal sa akin, ang aking mga kasamaang alagad. Mahal na mahal po ako niya, mga alagad na yan. Sapagkat lalong-lalo na po, Mother, Mami Beth, alam kong mahal niyo ako nung ako'y nagkasakit. At minamahal ko at laging kasama at sa isip ko ang ating minamahal na Apo Kunching. At sa ating minamahal na si Mama Mary ang nag-alaga sa akin ng napakatagal na panahon sa aking karamdaman. Bagamat wala mo naman po ang aking asawa, pero alam ko po, pinanunood niya ako ngayon. Kaya ang dinadalangin ko lamang po sa Ama at niwiwish ko sa Kanya na sana sa ber na itong darating na ito, bago matapos ang taon na ito, ay makapiling ko siya. Kaya alam ko ibibigay sa akin ng Ama sapagkat alam kong napakatagal na rin niya na hindi nakakapiling ang kanyang mga anak. Lalong-lalo na ako, alam ko sa gawaing ito at sa rugal na ito na dito lamang kami lumigaya sapagkat lahat ng aming pamilya, ang aking mga anak, maaga po akong pinuntahan ng aking anak na si Malu at kasama po ang aking alaga na si Miguel sapagkat alam nila na ako ay binigyan na naman ng Panginoon ng isang taon. Bahala na po kayong manghula kung ano ang edad ko, mga kapatid kong alagad. Ang mga minamahal kong kaps, mamaya po hintayin niyo ako sa labas. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa aking Panginoon at sa atin lahat na nagmahal sa akin dito sa dambanang ito. Alam ko, ang aking mahal sa buhay ay kauna-unahan ng ating Panginoon. Pangalawa lamang po ang aking asawa at ang aking mga anak na nagmamahal sa akin sa ngayon. Love, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita. Wish ko lang na nawa sana ay makapiling kita sa darating na taon na ito bago matapos ang 2014. Maraming salamat pong muli sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Salamat po, mahal na kapatid, at maligayang bati ng happy birthday. Salamat sa mga binahagi mo na biyaya na mula sa Ama na paano mo siya nadama. Bago ko po pasimula ng tema kung ipinahayag sa akin ng Ama na kung paano nga ba sa dakong ito tayo tumanggap ng maraming biyaya. Di ba ang buhay lang natin na sa umaga'y paggising natin ay biyayang malaki na ng Panginoon sa atin na ipinagkaloob niya sa atin na silayan natin ang bagong umaga. Sa dating buhay ko pa, konting kapraso lang po ang kapahayagan sa dating buhay ko. Nakala ko po ang biyaya sa buhay ko, biyayang material. Ala po akong ibang sinasabi sa sa isip ko, kundi
Pag may dumarating sa akin bagay na pera o ano pa mang mga bagay, alam ko yun lang po ang biyaya. Nung po ako imadako sa lugar na ito, hindi lang po pala sa pera ang biyaya. Higit ko pong nadama ang biyaya ng Ama. Nung ako imadako dito sa lugar na ito, na kung paano ko napakinggan ang mga banal na salita sa katauhan ng mahal na Apo Conching, iyon po pala isang biyayang napakalaki na kung paano niya binago ang mga hindi marapat na naaayon sa kalooban ng Ama, ang aking mga gawang hindi marapat. Iyon po ay unti-unti ko pong natanggap na unti-unti ko pong naalis sa aking sarili na yung mga makamundong hindi bagay, iyon po, nawala na po yun. Yung mga makasarili, makasanlibutang gawa, masamang ugali, maruruming kaisipan sa kapwa. Yun po natanggap ko na biyaya mula sa Ama nang mula na aking madako rito, naalis po sa akin lahat yun. At saka po nagkaroon ako ng kontento sa aking buhay kung paano ang biyaya ng Ama ay natanggap ko sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Kung wala tayong Apo Conching, hindi po natin matatanggap yung biyaya na yan na pang kaluluwa natin. Talaga pong napakabuti ng Ama at napakadakila niya. Sa kabila ng kami, malayong lugar, handun po yung pagsaklolo niya lagi sa tuwina sa amin kung paano kami makatalima dito. Na kung paano niya binibigay yung biyaya na makarating kami rito sa lugar na ito. Hindi ko man po sambitin palagi na unang-unang problema natin, di po ba financial. Subalit napakadakila ng Ama, hindi po yun nagiging hadlang. Patuloy po niyang ibinibigay ang mga tao na para dumatal kami rito. Kaya po ang tema pong ibibigay ko, ang biyaya ng Ama, na kung paano natin tinatanggap sa bawat araw. At kung paano naman po natin maibabalik yung biyaya na yon, na maibabalik natin ang papurit pasasalamat sa Ama. Kung paano naman po natin maibabalik sa Ama. Sa bawat araw nga po, handun yung pagsusumikap ko na makatahak dito. At doon ko po maipapakita sa Ama kung paano ko siya mapasasalamatan sa aking paglilingkod na wala man po akong bagay na maibigay sa mga kapwa ko. Subalit nagsusumakit po ako sa bawat araw na mapaglingkuran ko na may pag-ibig sa puso ko ang Ama, na may kababaan loob. At maibigay ko po ang marapat na kalugod-lugod sa Kanya. Kaya po ngayon sa oras na ito, ang ating pong pagninilayan, ang biyaya ng Ama, na kung paano natin maibabalik sa Kanya ang pasasalamat na biyayang pinagkaloob niya sa atin. Ngayon po tatawagan ko si kapatid na Rose na nagdiriwang nakaarawang kahapon. Magandang umaga po sa ating lahat. Bagamat po kahapon ay hindi po ako nakaganap, gawa po nung kaarawan ko nga po ay nagplano po yung mga anak ko na mamasyal ng konti, na minsan-minsan lang daw po na dumating sa amin yung gano'n na magkasama-sama kami, kaya hindi po ako nakaganap kahapon. Ang mga biyaya po ng Panginoon na sa araw-araw ay tinatanggap natin. Patuloy nating tinatanggap. Para po sa akin, sa bawat umaga na ibinibigay ng Panginoon ay biyaya. Sapagkat, ano nga po kung mapapansin po natin yung iba, ang sabi po, natulog lang hindi na nagising. Wala namang sakit yun pero hindi na nagising. Kaya po, ang bawat umaga po na namumulat yung mata ko, pinagpupuri ko po ng malaking-malaki sa Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ano pa po yung mga biyaya na sa araw-araw? Yun po ay ang patuloy na kalakasan, kapayapaan, mabuting kalusugan, at ang mga taong pahatid sa atin ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nakatutulong sa ating pananampalataya, at mga banal na salita na patuloy nating natatagpuan at tinatanggap sa lugar na ito. Marami pong salamat.
Salamat po, mahal na kapatid, sa biyaya mong tinanggap na mula sa Ama. Na hindi naman po natin kayang bayaran ng salapi ang natatanggap natin biyaya dito. Talagang katotohanan po na pag ang Espiritu ang tinanggap natin, walang imposible sa Ama. Higit tayong maliligayahan. Ang susunod ko pong tatawagin, mag-aalay ng awit sa mga may kaarawan at higit po sa ating Panginoon, si Nanay Mirna Andrada. Salamat anak at higit sa lahat, salamat po Ama. Muli ay niloob mo na maging bahagi ako sa araw na ito, sa gawain mong pangkabanalan. At higit sa lahat, maraming salamat po Ama. At binigyan mo muli ako ng karapatan na maalayan ko ng awitin ang aking mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At para po sa lahat, higit sa lahat sa iyo, Panginoon, salamat po sa iyo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi na po ako magbabahagi, kung hindi ang nais ko po ay muling umawit para po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ating kapatid na Danilo, Esteban, ang anak na Rose, maligayang kaarawan at kung sino pang may kaarawan. Salamat sa Ama, patuloy na buhay pinapahiram sa atin. Amen po ba? At masasabi kong higit din sa lahat, sa ating kapatid na si Tita Grace. Mahal na mahal po namin kayo. Sabi nga po ni Mami Beth, sabi ko, mula po sa puso nyo. Kaya po yung awitin ninyo, nung anniversary ninyo, hindi ko po naawit, subalit hindi po nawawala sa puso ko. Ngayon po, aawitin ko ito sa Panginoon, higit sa lahat para sa iyo at sa ating mga kapatid na may kaarawan. Nawa po magustuhan ninyo. Na sadyang kaibuti ng Panginoon, hindi tayo pinapabayaan tayo'y malugmok, tayo'y mahandusay, patuloy niya tayong itinitindig at ginagawang matatag. Para po sa ating lahat. Gayon din naman sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay sa pagtugaygay through internet. Salamat po. Mami Grace, para po sa iyo. Kapag ika'y nasasadlak sa dusa, ang buhay mo'y tila wala ng pag-asa. Tumingin ka sa itaas, kaibigan, kamay ng Diyos, dapat mo tanganan. Iaangat kanya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kaniyang piling, itataas niyang kanyang mga anak. Iaangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kaniyang piling,
itataas niyang kaniyang mga anak. Iaangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla tuwa sa kanyang piling, itataas ka ng Panginoon. Iangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla tuwa sa kanyang piling, itataas niya ang kanyang anak. Itataas ka ng Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po, Nanay, sa maganda mong tinig na kung paano natin ninamnam ang kanyang awit na para po tayong inaangat sa langit ng Espiritu Santo, na napakasarap pong namnamin ng mga awit na nagbubukal po sa kanilang kalooban ang pag-aalay sa Ama. Kung paano nga siya binigyan ng biyaya ng Ama, na kung paano yung tinig niya ay awitin niya sa tuwina na mag-alay ng mga banal na awit. Kaya po ngayon, sa umagang ito, tatawag po tayo ng mga magbabahagi. Kung sino, lahat naman po tayo tumanggap na ng biyaya ng Ama. Marami na po tayong natatanggap sa bawat araw. Ipahayag po natin ang mga biyaya na sa tuwin na ating natatanggap para naman po maibalik natin ang papurit pa sa salamat sa Ama. Tatawagan ko po isang kapatid ko na sa tuwin ay daman-dama ko siya puspus sa puspus sa bawat araw. Muli po, magandang umaga sa tanghali ito, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod na katulad ko. Ama, napakabuti mo talaga sapagkat habang umaawit po si Nanay Mirna, damandama ko po kung paano kumilos sa akin ng Panginoon nung hindi ka po siya kilala. Sapagkat ang sabi niya nga po, kapag dawan po, hindi po natin nadadaba ang Panginoon. Napakahirap. Subalit, kapag nadama po natin sa pamamagitan lang po ng mga awit, talaga pong napakasarap. Sapagkat, paano nga po ba ako inangat ng Panginoon noong hindi pa po ako nadadako sa dakong ito? Talaga pong masasabi ko pong ako'y isang lugmok na walang-wala ng pag-asa sa buhay. Sapagkat ang naghahari po sa akin noon, galit, puot, hinanakit sa kapwa ko. Subalit, napakabuti po ng Ama. Nung ako po'y inakay niya sa dakong ito, ang lahat po na iyon ay binago niya sa aking buhay. Binigyan niya po ako ng katatagan, kalakasan, lalong-lalo na po, ang hindi ko po kayang unawain sa mga taong hindi ko po maanawa noon. Ama, muli po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa iyo sa iyong harapan sa oras na ito, sapagkat
Napakaraming biyaya na po ang pinagkaloob mo sa akin, hindi man po pinansyal, material, subalit ang kaluluwa, pang-spiritual po ang aking na kayamanan sa dakong ito. Sa pamamagitan po ng kanyang ginamit na sangkatauhan, ang mahal na Apo Kunching na kinalugdan niya sa bawat oras, sa bawat segundo ng aking buhay. Siya po ang nagiging lakas at daan ng aking buhay. Sapagkat pag mayroon pong pagsubok o pagdalisay na dumarating sa akin, sa Kanya ko lang po hinihingi, sinasambit, sapagkat alam ko po pag sa Kanya ko po sinabi ang mga dalahin ko na iyon, ay bibigyan niya po ako ng katugunan na nararapat kung ano ang dapat kong gawin para wag po ako makagawa ng pagkakasala sa tao. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa bawat araw. Ako po'y Kanyang inaakay sa dakong ito sapagkat dito ko po nararamdaman ang yaman ng aking kaluluwa sapagkat sa pamamagitan po ng pakikinig ko ng mga salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, talaga pong pinupuspos po niya na ako ng espiritu at wala na po akong hinahangad sa aking buhay kundi makatalima at makasunod sa Kanyang kagustuhan. Kaya pag nadama mo po ang Panginoon, talaga pong ang lahat ng bagay ay iyong makakalimutan. Sapagkat ang palagi mo na lang pong hahanap-hanapin sa iyong buhay ay ang mga banal na salita na iniluluwal ng ating mahal na Apo Kunching sa araw-araw. Sapagkat sabi nga po sa humilya kagabi, hindi lang daw po pala ang dapat natin busigin ang ating tiyan, kung hindi, mas higit po natin busugin ang ating kaluluwa. Sapagkat kapag nga po busog ang ating kaluluwa, kahit ano man po ang pagsubok o pagdalisay na dumarating sa atin, ito po ay parang hindi po natin nadarama sapagkat kasama nga po natin ang Panginoon. Kaya Ama, muli po sa oras pong ito, walang hanggang papurit pasasalamat po ang tanging maiaalay ko sa iyo sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa iyo sa mga salita mong iniluluwal sa akin sa pamamagitan ng mga taong ginagamit mo bilang alagad, na nadadama ko po sa bawat mensahe nilang idinadadal sa akin kung paano mo ako minamahal at paano mo akong hinahawakan. Sapagkat sabi ko nga po sa iyo, Ama, ayoko nang mawalay sa iyo. Gusto ko po'y makatalima at makasunod ako sa mga kagustuhan mo para sa akin. Kaya, Ama, muli po, ibinabalik ko po sa iyo ang walang hanggang papurit pasasalamat sa oras na ito. At buong kalakasan ko pong inaalay sa iyo ang aking sarili sapagkat dito ko po nadarama ang aking kaligayahan, ang aking kagalakan, sapagkat sabi mo nga po, basta't damhin mo lang ang aking espiritu, hindi ka mawawalay. Kaya nagsusumakit at susumika po ako sa bawat araw, sa bawat oras ng aking buhay. Madama ko po ang banal na espiritu at maisabuhay ko po ang mga mabubuti niyang salita na iniluluwal sa atin ng mahal na Apo Kunching. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Sa maraming biyaya na natanggap mo sa lugar na ito, na kung paano nga ang bawat salita ng ating mahal na Apo Kunching ay ninanamnam mo ng tuwiran. Siya ang nakapagbigay sa iyo ng lahat ng kapayapaan, kapanatagan ng iyong kalooban. At kung paano mo na ibinabalik ang papurit pasasalamat sa Ama sa mga biyaya mong nakamtan sa bawat araw, nakikita ko po ang pagsusumikap mo na sa bawat araw ay dumadatal ka sa daba ng ito. Kaya po ngayon, tatawag pa po tayo ng mga pasyente o mga tagasunod na para ipahayag nyo ang mga biyayang natanggap nyo sa bawat araw. Tatawagan ko po si Tata, ano bang ngalan nito? Tata Marcos.
tatawagan ko po para ipahayag ang mga biyaya ng Ama. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, sa atin lahat. Masupresa nga po talaga ang Panginoon. Una po, sarami po ng papapalang at biyayang aking natanggap. Siguro po, talagang dapat ay ibalik ko ang lahat ng papuri at karangalan para sa ating Panginoong buhay. Sa noong pong mga panahon po na yon, gusto ko pong dumako muna sa pagkakataon na malayo pa ako noon sa Panginoon. Kasi po, isa po akong born again Christian dati. At nakilala ko na rin po ang Diyos na buhay noong mga panahon na yon. Bagamat mga ilang panahon lamang po ang nangyari ay masyado akong nahumaling sa pakamundong gawain sa paghahanap ng ikabubuhay o ng pera. Kaya medyo nakalimutan ko po ang ko sa ating buling pagbabangon ko sa aking Panginoon. At sa ngayon po kasi, bilang isa pong debutante na ngayon ay kasalukuyan nandito, naging gabay po sa akin siguro ng Panginoon nung ako'y magkasakit at napatungo ko dito. At sabi nga po ng mga marami nakilala sa akin, ano na daw ba ako ngayon? Sabi ko po sa kanila, huwag niyo akong tanungin kung ano ako ngayon. Ang itanong niyo sa akin kung kanino na ako ngayon. Kaya po, mga pagpapala pong bigay sa akin ng Panginoon, bagamat alam nila, at alam ko na maraming umuhusga sa akin kung saan ako nakatayo sa ngayon, bilang isa pong tao na naghahanap ng magandang bukas, magandang panuntunan sa hinaharap para makalapit ako ng tuwiran sa ating Diyos na buhay. Dito ko po natagpuan sa banal na tambalang ito. At siguro po, ay sapat na po yung mga narinigan ko sa tuwin ay nadidinig ko na mga mensahe iniluluwad ng ating mahal na Apo Kunching ay nagkaroon po ng matibay na paniniwala at pananampalataya, pananalig na nagsisimula po ngayon ay akin ang ipinamumuhay. At gusto ko po sana yung pong mga nanunulig sa amin noon ay dadaanin ko na lang po sa tula. Para akong isang uod at hindi na isang tao kung makita'y umiiling nagtatawa kahit sino. Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala sa Diyos, ngunit hindi sa pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Nang ako ay iluwal, ako ay Diyos ang patnubay, ikaw o Diyos ang patnubay. Magmula ng pagkabata, ako'y iyong iningatan. Kaya naman mula noon, sa iyo na umaasa, sa noon, ikaw na lang ang Diyos na kinilala. Huwag mo akong ilisanin, huwag mo akong tatalikdan, pagkat walang sasaklolo sa panganib na daratal. Maraming pong salamat. Salamat po, kapatid, sa tinula mo kung paano nga tayo tinutuliksa ng mga tao kung tayo ay pumupunta dito sa Banal na Dambana. Basta po, ipaglaban lang natin ang ano ng Ama sa atin at tayo naman po ang masisiyahan, hindi naman po sila. Kaya po, tayo ang tatanggap ng maraming biyaya na mula sa Ama. Muli po, tatawagan ko ang aming Mami Betchy ko para palawakin ang aming tema. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito, kung saan kami ay inakay mo na makarating upang muli ipadama mo ang ganap mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kayo na po ang bahala
Ano man ang tinataglay nilang mga problema sa sandaling ito, karamdaman man, mga pagdalisay sa buhay upang higit kang makilala, bigay niyo po aming dakilang Ama ang talino na mula sa iyo upang ang lahat ng ito ay kanilang mahulagpusan at sa bawat araw mapuspos sila ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Amen. Muli po ay palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, biyaya. Ang bawat isa po sa atin ay tumatanggap ng biyaya sa ating Diyos na mapagmahal. Kaya lamang po, ang iba pong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi po ito na-appreciate sapagkat ang biyaya para sa kanila, ang sukatan nila ay ang mga material na bagay na kanilang hinahanap sa kanilang buhay. Kaya pag walang biyaya, biyayang material na dumating sa kanilang buhay, hindi nila masabi sa Panginoon na napakabait mo, Panginoon. Hindi nila masabi sapagkat ang sukatan nga po nila ng biyaya ay mga material na bagay. Kapag ang kanilang hinihiling sa Panginoon na makaalis ang kanilang anak patungo sa ibang bansa, iyon ang biyaya sa kanila. Kapag sila ay namumroblema sa pera at sila'y tumama sa huweteng, iyon ang biyaya sa kanila. Kapag nangangailangan sila ng pera at ang anak nila sa abroad ay biglang nagpadala, iyon ang biyaya sa kanila. Mga kapatid, hindi po dapat iyan lamang ang maging sukatan ng biyaya. Binanggit na po kanina ng ating kapatid bilang facilitator na kung pagmulat ng mata mo, humihinga ka pa, naigagalaw mo pa ang mga paa mo, at nag-akay sa iyo para makarating ka dito, iyon po ang isa sa napakalaking biyaya. Amen po ba? Kung mayroon pang nalalabing panahon sa buhay mo, hindi ka pa nagdedeliryo, may lakas ka pa, upang kilalanin mo ang Ama, upang makabawi ka sa mga nalalabing panahon ng buhay mong ititigil dito sa mundo, yun po yung tunay na biyaya. Alam niyo po, ako po sa dati kong buhay, akala ko po ay puspos ako ng biyaya. Bakit ko po nasabi yon? Sabi ko nga po sa inyo, mayroon akong 4 na anak. Sa awat sa tulong ng Panginoon na isadsad namin sila, nagkaroon ako ng magandang hanap buhay. Galak na galak po ako noon. Hindi pala galak na galak. Masayang masaya ako noon sapagkat ang sabi ko ay pinuspos ako ng biyaya ng Panginoon. Subalit, nang ako po'y mapunta dito, napagtanto ko po, kung iyon ay biyayang mula sa Panginoon, bakit po laging sumasakit ang ulo ko? Bakit po lagi akong nahihilo? Bakit po hindi ako makatulog ng mahimbing sa gabi? Bakit po laging may kaguluhan ang kaisipan ko? Sa makatuwid, yung palang mga biyayang tinanggap ko ay sa pamantayan lamang ng tao. Subalit sa pamantayan ng Panginoon, hindi pa rin po iyon ang tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya po na mula sa Panginoon ay yung makatulog ka ng mahimbing, na walang babalig sa kaisipan mo, walang gumugulo sa kaisipan mo. Kaya ikaw kapatid, kung sa gabi, pagsayad ng likod mo sa higaan mo ay nakakatulog ka, yun po ay isang malaking biyaya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat napakahirap po, ito po ay pag-isipan ninyo, napakahirap po na hihiga ka, alas 10 na, hindi ka pa makatulog. Samantalang alas 7 pa lang nakahiga ka na. Dumating ang alas 11, hindi ka pa rin tulog. Dumating ang alas 12, alauna, alas 2, hindi ka pa rin tulog. Nasaan po ang biyaya ng Panginoon? Dati po ay wala iyon sa akin. Bakit? Alas 2 na po, hindi pa po ako nakakatulog. Sapagkat ang isip ko ay magulong-magulo.
ang daming problemang pumapasok na bakit ko nga ba dapat problemahin? Samantalang kung kilala mo ang Panginoon na siyang kapiling mo sa bawat sandali ng buhay mo, walang problema. Sapagkat siya ang katulong mo, magkaroon man, kayang-kaya mong dalhin. Sapagkat ang Panginoon ay kapiling mo at siya ang nagdadala ng mga problema mo. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Kaya nga po, nang dahil wala pa sa akin ang biyayang ito, humantong po ako na dapat ko nang kumonsulta sa doktor. Kasi po, noong mga panahon na yun, hindi ko pa alam yung lugar na ito. Kaya kumonsulta po ako sa doktor para bumili ng tulog. Binigyan po ako ng resetang mga gamot na iinumin ko, makakatulog ako, pero mayroon pong side effect. Natatakot po ako na baka po pag namihasa yung katawan ko sa pag-inom ng mga sleeping pills, baka po dumating ako sa punto na ma-immune ako, kahit uminom ako ng gamot, hindi pa rin ako makakatulog. Ang biyaya ng pagtulog ay ibinigay sa akin ng Panginoon na makarating ako sa lugar na ito. Paano po ako ginamot ng Panginoon sa nararamdaman kong ito? Simple lang po. Ginamot po ako ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na salita na sinikap ko pong i-digest sa aking isip, pinapasok sa aking puso, at aking pong isinabuhay. Yun na po ang iginamot sa akin ng Panginoon. Sabi ko nga po, hindi ako nagbanyos. Hindi po ako nagtapal ng atswete sa ulo ko para lang ako'y makatulog. Ang iginamot sa akin ng Panginoon ay ang kanyang mga banal na aral. Sapagkat ang banal na aral ng Panginoon, ang unti-unting nagtanggal ng mga basura sa aking puso. Habang may basura po pala tayo sa puso natin, hindi po pala tayo magkakaroon ng kapanatagan. Amen po ba? Kaya ang una nating dapat hilingin sa Panginoon, malinisan ang ating puso. Matanggal ang mga basura upang ang kanyang pagmamahal na ibinibigay sa atin ay maramdaman natin. Alam niyo po, walang hindi maibibigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi ka makatulog, malinis ang puso mo, humiling ka sa Kanya, paghiga mo, maghihilik ka na. Samantalang dati, bibili ako ng gamot, bumibili ako ng tulog, pero hindi yun ang naging ganap na kalunasan upang ako ay makatulog ng mapayapa. Kaya po yung biyaya. First and foremost, pinakamalaking biyayang natanggap ko sa buhay ko, nang madala niya ako sa banal na lugar na ito, lugar kung saan sa akin nagpakilala, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Siya po ang ginamit sa akin ng Panginoon, kaya napakalaki po ng utang na loob ko, unang-una sa Panginoon at sa taong ginamit niya upang makilala ko siya. Simula po nang makarating ako dito, yun na nga po, lahat halos ng biyaya, espiritual, natanggap ko mula sa Kanya. Kaya po nagkaroon ng malaking pagbabago sa aking buhay. Nagkaroon ng transformation sa aking puso. Ang pusong ito, bagamat matagal, pero pinagtiyagaan po akong linisin ng ating Panginoon. Pinagtiyagaan po niyang bunutin ang lahat ng tinik na nakatarak dito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Napakasarap po ng pakiramdam. Hindi po yan kayang ibigay ng tao. Amen po ba? Malilibot mong lahat ang ospital sa buong mundo. Wala pong makapagtatanggal ng mga tinik na yan, ng mga basura na yan. Subalit, kapag ang Ama ay nakilala mo, walang imposible sa Kanya. Lahat ay gagawin niya upang maging masaya ka. Kaya kung meron pa po sa ating malungkot, sa mga sandaling ito, sa kabila ng sa araw-araw ay nandito tayo, hindi pa po ganap na ibinibigay ng Panginoon ang biyaya na dapat ay tanggapin mo. Huwag niyo po siyang tanungin ng Panginoon, bakit hanggang ngayon nalulumbay pa rin ako? Bakit hanggang ngayon nalulungkot pa rin ako? Bakit hanggang ngayon
ang bigat pa rin ang dinadala ko. Kayo po ang dapat mag-reflect sa sarili ninyo kung bakit po ang lahat ng ito hindi nyo pa tinatanggap. Meron pa pong dapat mabago. At ano po ang dapat baguhin? Still, katulad din po ng mga sinasabi ko, sapagkat ito po ang pinaka-importante sa lahat, ang relasyon natin sa Panginoon. Kung kayo ay nakikipagrelasyon sa tao para makilala mo siya at para mahalin mo siya, higit po tayong dapat makipagrelasyon sa Panginoon upang higit natin siyang makilala at upang higit natin siyang mahalin at tayo man ay mahalin pa rin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ako, ito po ay biyayang dati ay wala sa akin eh. Naging prayerful po ako. Ano po ibig sabihin ng prayerful? Maging madadasalin. Alam niyo po, ako sa sarili ko lang na reflection, bakit po kinalugdan ang mahal na Apo Kunching? Bakit po may isang Apo Kunching na kinalugdan ng ating Panginoon? Napaka-prayerful po kasi niya. Hindi po niya inaaksaya ang kanyang oras sa mga walang kabuluhang bagay, kundi ang kanya pong malaking percentage ng kanyang oras ay ginugugol niya sa pakikipagniig sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya po lumalim ang relasyon ng Apo Kunching at ang Panginoon. At nang dahil po dito, nalugod ang Panginoon sa kanya. Kaya ang tawag po sa kanya ay kinalugdan. Kinalugdan po siya ng ating Panginoon. Bakit po nalugod ang Panginoon sa kanya? Dahil po siya ay isang napaka-prayerful o madasaling tao. Hindi lang po ang Apo Kunching ang pwedeng kalugdan. Amen? Lahat po tayo ay anak ng Diyos. Kaya kung gusto niyo pong malugod ang Panginoon sa inyo, ano po ang dapat nating gawin? Dapat po ay maging madadasalin din tayo. Sapagkat kung tayo madadasalin, unti-unti po nating lubusang makikilala ang ating Panginoon. At pag lubos na tayong kilala ng Panginoon, meron ba siyang hindi ibibigay sa atin? Hindi pa po natin hinihingi. Ibibigay na po niya sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ako maibahagi ko lang sa inyo. Dati po ako, ang pananalangin ko may kinalaman sa aking pamilya, sa aking mga anak. Although in the past, hindi rin po ako yung taong pagnanalangin niya ang hinihingi para sa sarili ko. Ang hinihiling ko po, hindi man sa sarili ko, pero para naman sa pamilya ko at sa mga anak ko. Alam niyo po, nanlubos ko pong makilala ang Panginoon. Ang prayer ko po sa Kanya sa pagkaumaga, pagkagising ko, sabi ko po sa Kanya, Panginoon, naririto po ako. Ang aking buong pagkatao ay inaalay ko sa inyo. Kayo na po ang bahala kung papaano nyo ako gagamitin para sa kaluwalhatian ninyo. Yan po yung lagi kong panalangin. Kaya pag ako po'y tinawagan at tumayo sa harap na ito, alam ko po na hindi ako ginamit ng facilitator. Alam ko pong hindi ako ginamit ng sino man tao. Kundi ginamit ako ng Panginoon sapagkat ang kahilingan ko sa Kanya, gamitin niya ang aking buong pagkatao para makatulong ako na makapagbukas ng kaisipan sa bawat anak niya na pilit niyang inaakay. Isang araw nga po, meron po akong isang kausap na ang sabi po niya, ang araw ko ay nagiging mabunga at mahalaga kapag ako'y nagpupunta sa dambana. Yun po yung sinabi niya. Ganon din po yung nararamdaman ng bawat isa sa atin, di ba? Sapagkat ito po'y nabanggit na, isa po sa mga kapatid kong alagad ang nag-share ng ganito, parang si mother po yata yun, na ang dambana, ang kinukuhanan natin ng lakas. Amen? Hambing sa cellphone, si mother nga po yun, hambing sa cellphone, na pagka tayo ay lobat na, magpunta tayo rito, mag-charge tayo, at babalik ang ating lakas. Yan po ay isang biyayang mula sa Panginoon. Kaya kung gusto niyo po na lagi kayong fully charged sa Panginoon,
magpunta po kayo lagi dito. Sapagkat ako dati, pag may problema ako, talagang dinidibdib ko. Hindi ako makatulog. Pero alam niyo po, isang biyayang tinanggap ko sa Panginoon. Kahit may problema ako, mahimbing ako nakakatulog. Tinutulungan ako ng Panginoon na mag-solve ng problema ko. Kaya po ang problema, pagsubok, pagdalisay, dumating man ito, wala na pong epekto, para na lang pong hanging dumaraan. Sapagkat kapiling ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, upang ang mga problemang ito ay magkaroon ng solusyon at aking masadsaran. Napakarami po nating benepisyong makukuha. Napakarami po nating biyayang makukuha pag tayo nagpupunta sa banal na lugar na ito. Pero tuloy ko po yung kwento ko, yung tungkol po sa nakausap ko na napupuspos siya. Mga kapatid, may challenge po si God sa atin para tayo ay maging biyaya rin sa kapwa natin. Huwag po tayong makontento ng nakaupo lang at nakikinig. Amen po ba? Sa pag-aakay sa iyo ng Panginoon, meron po kayong misyon na gagampanan. Hindi lamang po ang Apo Kunching ang may misyon. Hindi lang po ang alagad. Bawat isa sa atin ay may misyon na gustong ipatupad ang Panginoon. Sa araw-araw po na tayo nagpunta dito, ano po ang challenge ni God? Anak, huwag kang makontento nang nakaupo ka lang dyan. Anak, huwag kang makontento na araw-araw nagmamadali ka, nakaupo at nakikinig sa mensahe na ipinadadatal ko sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ano po ang challenge ni God sa bawat isa sa atin? Ano man yung liwanag, ano man yung aral, ano man yung liwanag na tinatanggap natin, ang challenge ni God, ibahagi natin sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malulubos ang kagalakan ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung yung liwanag na ito ay maiibiyaya din natin sa iba. Ang nakalulungkot, araw-araw, nandirito tayo, tumatanggap ng aral. Yung bang aral na yan, nakikita ba sa ating pagkatao? Yung bang aral na yan, nare-reflect ba sa ating pagkatao? O ikaw ba yung tao na araw-araw ay inaakay ng Panginoon upang biyayaan ang kanyang mga aral, subalit nagiging pagkakasala ka pa rin ng kapwa mo? Alam niyo po, nakakalungkot sa Panginoon yun, di ba? Inaakay ka niya, binabahagi na ng liwanag, araw-araw nandirito ka, pero pinagkakasalanan ka ng kapwa mo. Sabi nga po ni Presidente Pinoy sa kanyang mga cabinet members na gumagawa ng hindi mabuti sa bansang Pilipinas, sabi niya, saan ba kayo nang hihiram ng kapal ng muka? Hindi ba? Ganon din siguro ang masasabi ng Panginoon sa atin na araw-araw binabahaginan tayo ng aral. Subalit, nagiging pagkakasala pa rin tayo ng ating kapwa. Huwag po nating hintayin, sabihin sa atin ng Panginoon, anak, araw-araw inaakay kita, binabahaginan kita ng aral, pero bakit nagiging pagkakasala ka pa rin ng kapwa mo? Hindi lang po siguro masabi ng Panginoon na saan ka ba nang hihiram ng kapal ng muka? Hindi po sasabihin ng Panginoon sapagkat napakasakit. Pero bilang tao, dapat po magkaroon din tayo ng reflection. Oo nga. Oo, makonsensya naman tayo. Baka nga naman nasa kalooban din ng Panginoon na sa kabila ng pag-aakay sa atin, patuloy na pagbibigay ng biyaya ng mga banal na aral. Pero, subalit, sabi ng Espiritu, bakit walang nakikitang pagbabago sa'yo? Ikaw pa rin ang dating si ikaw. Ang hinahanap ko ay hindi na yung dating si ikaw. Ang hinahanap ko ay maging bagong ikaw upang hindi ako mabigo sa iyo. Kaya mga kapatid, magnilay po tayo. Pagnilayan po natin ang nagiging bunga. Kasi po yung iba, sorry to say, kaya lang po kayo nagpupunta dito kasi may karamdaman kayong dapat gumaling. Karamdamang pisikal na dapat gumaling sa inyo. Kaya wala pong kwenta sa inyo yung mga taong nangungusap sa harapan ninyo.
Alam niyo po, ginagamit lang po ang bawat isa sa atin ng Panginoon para magtulong-tulong tayo na merong mabago sa kapwa natin. Magsilbi tayong ilaw sa kapwa natin. Huwag niyo pong i-focus yung ilaw sa sarili niyo lang na kayo lang yung naliliwanagan. Pagiging maramot po iyon, pagiging selfish po iyon. Sapagkat ang nais ng Panginoon, ang liwanag na ito, maibahagi natin sa kapwa natin. Ayaw po niya yung kadiliman ang maibahagi natin, kundi yung liwanag ang dapat nating maibahagi sa ating kapwa. Ang ilaw na artipisyal, kung saan nakakabit, doon lang maliwanag. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Dapat yung liwanag na ito, maipalaganap natin sa maraming tao. Nakailaw na ba kayo sa prosesyon? Hindi ba may hawak kayong kandila? Saan ang galing yung liwanag ng kandila ninyo? Hindi ba merong isang nagsindi? At mula doon sa isang nagsindi, yung liwanag, naipasa, nalipat, hanggang saan lahat ng umiilaw ay nagkaroon na ng kandilang may liwanag. Mga kapatid, ganyan po ang gusto ng Ama. Yung liwanag mula sa Kanya, maipasa natin sa maraming tao. Kapag po yan ay nagawa natin, malulugod ang Ama. Wala po kayong pagsisisihan. Higit pang biyaya, espiritual, ang ibibigay sa inyo, siksik, liglig, umaapaw. Huwag lang po kayong mag-measure ng biyaya in terms of material. Hindi po kayo magiging masaya. Ang biyaya po ay i-measure ninyo in terms of spiritual blessing. Magiging magala kayo, magiging masaya, at higit sa lahat, magkakaroon po kayo ng kapayapaan ng kaisipan. So mga kapatid, ang challenge ng Panginoon sa bawat isa sa inyo, ang biyayang binigay ko sa iyo sa araw na ito, ipalaganap mo sa bawat kapwa mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Di ba nakapulot tayo ng maraming mga aral kung paano natin tutupdin ang kalooban ng Ama. Ngayon po tatawagan ko ang aming Mother of the House, Mami Marisa. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay puspos ng kagalakan ng handog mo sa bawat tema na ipinagkakaloob mo upang makilala ka namin lubos, maging ang mga turo mo. Sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching na kinalugdan mo, na sa amin ay inalay mo upang tuwirang makatupad kami para sa iyo ng buong katapatan, buong kalaliman at buong pagmamahal. Nawa ang mga kapatid ko pong tinawagan nyo ay ganap makadama, hambing kung paano ang pandama ay binahagi mo sa aming lahat at tuwirang makilala kang lubos at paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon, ang mga biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung nakinig po kayo sa bahagi ng ating mga kapatid, lalo na po yung kay Mami Beth, na inisa-isa po niya, sadyang sabi ko nga, kung ito ang magiging guro ko, bawat araw, bilang estudyante, pag matalino ang guro, kailangan matalino din ang estudyante. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa bawat araw po ay ukol po sa biyaya. Sabi po ni Mami Beth, yung sinabi po ng ating presidente, kung saan nanghihiram, sabi ko sa kanya, pag upo niya, hindi na ako manghihiram. Kasi iba pa rin ang mukha ng tao na ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya siguro ang hihiramin ko na lang, yung mula sa Diyos ay ang kanyang puso. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Biyaya. Alam niyo po, yung mga tumatanggap po sa hindi dapat, biyaya po yun mula sa demonyo. Amen po ba yun? Huwag niyo pong tatanggapin kahit biyaya po yun. Sapagkat minsan po, may mga biyaya na kung tayo po yung magbibinipisyo bilang sarili, parang masarap pakiramdaman. Subalit may masasaktan na iba, ay biyaya po yun mula sa demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya sa bawat araw po, ako po habang nagsasalita po ang mga kapatid ko, ito po yung pumapasok sa aking kaisipan.
ang biyaya na tinanggap ko sa dakong ito ay si Kristo. Amen po ba yun? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, lahat ng biyaya na tinalikdan ko sa unang buhay, ibinalik po niya sa akin lahat. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Iisa-isahin ko po. Nang ako po ay wala pa sa dakong ito, at syempre may hanap buhay, ang dami ko pong kaibigan. Napakayaman ko po sa kaibigan. At syempre po, hindi lang po, kapag marami kang kaibigan na personal na kaibigan mo, at syempre ang tawag sa'yo, madam, dahil may trabaho ka, ano po, syempre materially, marami ka rin biyaya. At nang tuwirang tinawagan ako ng Diyos sa dakong ito, unti-unti na pong nawala yun. Dahil, syempre nag-iba-iba na po kami ng gampanin, at syempre iba-iba po yung relihiyon nila, at ang natira po sa akin, ay yung totoong biyaya na mula sa Diyos. Sino yon? Yung mga totoong tao na nakilala ko sa unang buhay na hanggang ngayon ikilala ko pa rin. Buhay po ba, Diyos? Amen po ba yon? Subalit hindi po ako nang hinayang kahit na wala po yung marami. Bakit? Kayo po biyaya na po sa akin. Bakit? Sapagkat sa dakong ito, lahat nga po ng iniwan namin sa una, dito sa dakong ito ay ibinigay ng Diyos. Kaya yung mga kaibigan na nawala noon, kayo po mga kaibigan po namin. Kayo po mga magulang po namin. Kayo po mga tagasunod na nagtitiwala sa banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, biyaya po kayo sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ay tungkol sa mga kaibigan. Nang ako po ay nagtatrabaho, syempre po, sabi nga ni Mami Beth, kung siya po hindi nakakatulog hanggang 2:00, dahil ang gusto niya ay maghanap buhay, ganun din po ako. Yung 2:00 sa akin, umaga na yun sa akin. Dahil yung 2:00 na yun, kahit wala pang tulog sa gabi, kailangan lumakad na para maghanap buhay. So, andun po yung kaukulang biyaya pa rin materially na binibigay na mula sa tao. Hindi ko masasabi na galing sa Diyos sapagkat, syempre po, iginalaw ko yung katawan ko. Dahil ang alam ko noon, yung biyaya na kailangan makamtan ko, gamit ko lang ang katawan ko, hindi ko pa kilala ang Diyos. So, balit alam niyo po ba? Kahit wala na po yun ngayon, hindi ko man igalaw ang katawan ko. Ito po ang malinaw na biyaya na sa dakong ito ay aking nakamtan, na tinanggap ko si Kristo sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, lahat po yun ibinigay niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Pangatlo, biyaya po spiritually. Yun po yung tanging yaman. Tanging yaman na aking nakamtan sa dakong ito, na kahit sabihin pa, na ipagpalit sa milyon-milyon, hindi ko po ipagpapalit. Amen po ba yun? Sapagkat yung Espiritu Santo nakaloob sa dakong ito, na ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, at nakilala kong lubos sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, siya na po ngayon yung tanging yaman ko. Bakit? Sabi nga na, Father, gusto ko lagi na lang ako nagugutom. Amen po ba yun? Kahit magutom yung physical, basta yung yaman na spiritual, lagi kang busog, hindi mo pa rin magagaramdaman na ikaw ay nagugutom. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama, salamat sa Kanya, sapagkat may isang Apo Kunching, na sabi nga ni Mami Beth, utang na loob niya sa Diyos, utang na loob niya sa taong ginamit. Kaming lahat po bilang mga alagad at caps, yan po ang masasambit namin. Utang na loob sa Diyos, utang na loob sa taong nagpagamit. Sapagkat nagpakababa ang ating mahal na Apo Kunching sa ating Panginoon at nasyahan ang ating Diyos upang pagkatiwalaan siya. At sa mga oras na ito, tayo po ay nakakabinipisyo doon sa pagtitiwala ng Diyos sa Kanya na tayo naman din ay nababahaginan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung biyaya na walang katapusan, walang putol. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, yung bawat aral at salita ng ating Panginoon sa Kanyang katauhan, kapag pinanghawakan mo yon, kahit wala ka lahat-lahat, magiging realidad sa buhay mo na magkakaroon ka. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, yung sabi ko nga, Ama, mas gusto ko ngayon na mayaman ako sa pananampalataya, kahit kulang ako sa lahat ng bagay. Bakit po? Hindi mo na kailangan magpa-facial. Amen? Amen po ba yun? Nababanat ng Diyos ang mukha mo dahil lagi ka nakatawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kasi ganito lang po yun.
sabi nga ng ating Panginoon, kapag puspos ka sa galak na mula sa Kanya, wala kang mga material na bagay, kontento ka, masaya ka. Amen? Kaya nababanat yung mukha mo. Ngayon, kung inyo pong susuriin, kami po ay mga malapit na mag-senior citizen. Alam niyo po, amen po ba yun? Salamat sa Ama. Sapagkat, in and out, sabi ko kay Nanay Merna, ginaganon ko po yung aking balat. Sabi ko, Ama, salamat sa iyo dahil sa Espiritu Santo at kapuspusan ng mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay inihahasik sa aming lahat ang iyong mga aral, in and out. Hindi po laylay ang aming mga balat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Ama, ang sarap mong kasama. Kaya lang po nakikilala sila dahil mayaman sila. Yung mga artista dahil maganda sila. Dahil doon sila sa mundong ginagalawan nila. Kompleto sila lahat materially. Subalit kami po, ang kakumpletuhan namin ay ikaw. Kaya kung kami din po iaayusan na kagaya nila, partay lang po kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, ang ating Panginoon ay kompleto, lahat. At doon po niya pinapakita yung kaibahan. Kaya kami po, sa dakong ito'y laging gutom, upang lagi kami busugin ng Diyos. At sa bawat araw, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na sa tuwin ay puspos ng banal na Espiritu, kaming lahat ay napupuspos, sapagkat nasisilayan po namin sa aura ng aming mahal na Apo, at mula ulo hanggang talampakan kung paano ang ating Panginoon ay nalulugod sa kanyang ginagampanan, tayong lahat po sa isang gumaganap sa katotohanan at kung tayo ay makakasama pa sa katotohanan, higit na puspos ng biyaya ang ipagkakaloob niya sa dakong ito. Nawa po, tayong lahat ay makabinipisyo upang sa gayon, hindi na tayo manghiram na mukha sa kung saan at tuwirang sa Ama natin ialay ang ating kalooban. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat po sa lahat ng nagbahagi. Puspos po tayo ng biyaya ng Ama. Higit po lalo nating namnamin ang mensahe sa katauhan ng mahal Apo Kunching para tayo ganap na mapuspos ng pagtitiwala at pananalig at pag-asa at pagtanggap sa Ama. Muli po maghawak-hawak na kamay, tandaan ng paggalang na itinuro ng Panginoon.